Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay mag-analyze po ako ng problema ng fuel sending unit. Papunta po dito sa fuel level meter. Ito po yung level ng fuel kung saan po ay malalaman po natin kung gaano po karami yung fuel natin sa tangke. At doon naman po sa tangke ay mayroon pong fuel sending unit. Yung po yung nagsusukat po ng level doon para ibato po dito sa meter. So yung isang sasakyan po kasi na 253-480X po na photon ay may problema po itong needle po na to ay once na naka-ignition on po tayo ay lagi pong turo po dito sa high level position. So ibig sabihin po may problema po siya. So itong sasakyan naman po na to ay wala po siyang problema. So kukunan po natin ng reference po itong sasakyan na to para hindi po tayo mahirapan mag-analyze ng problema po ng isang sasakyan. So katulad po nito, since mababa lang po yung level ng fuel na nakalagay sa tangke, kaya umaangat lang po siya ng konti, pero nangangahulugan po mayroon pa rin po siyang laman. Ayan o, pag inop ko ay bumababa rin. Ayan. So at least mayroon po siguro mga 20% po yan or 15 liters natitira dyan. Kasi sa tangke po kahit na empty yan ay mayroon pa rin pong laman po yung tangke. Hindi po totally nag-empty. Liban na lang po kung empty na dito sa needle na yan, ay ginagamit pa rin natin. Ang ginagamit ay talagang mag-empty na po yung tangke. Pero once na nag-empty po dito, ibig sabihin po may laman pa rin po. Pwede pa rin po natin ipatakbo yung sasakyan kasi mayroon po talagang reserva yan. So titingnan po natin para malaman po natin kung may problema po yung kung ano po yung problema ng isang sasakyan. So i-disconnect ko po yung fuel sending unit na connector doon po sa tangke para malalaman po kung ano po ang magiging problema dito. So i-try po natin. So ito po yung fuel sending unit connector. Tanggalin po natin kung ano po ang magiging resulta doon. So ito po yung tangke. So ito na po yung naging resulta nung dinisconnect po natin yung fuel sending unit doon sa baba. Naka-full level po siya. Patay natin. Bumababa naman siya pag pinapatay. Pero ang naging resulta po niya ngayon ay may problema na siya dahil dinisconnect po natin. So itatry po natin yung isang may problema doon sa kabilang sasakyan. Ibig sabihin po, pag may nakadisconnect po doon sa fuel sending unit ay ganyan po ang magiging resulta. Yan. So itatry po natin yung isa. So ito po itong isang sasakyan, ATX 2534. At yun naman po yung isa.
So ayan po yung problema nito po. Kaya ko po kinukunan ng comparison po yung itong sasakyan na to na may sira at saka yung wala, para mas mapabilis po yung pagdadiagnose. Ma-analyze po natin ang mabilisan yung problema. Yan o. Yan. So ngayon po ay tatanggalin po natin yung connection nito kung ano po ang magiging resulta. Kasi wala pa po tayong tinatanggal doon. So i-try po natin natanggalin. Ito naman po yung connector nung itong may sira po na sasakyan na to. Yan. Titingnan po natin kung anong magiging resulta doon sa taas. So ignition on po natin. So ayan po. Nung tinanggal po natin ay ganun pa rin po yung naging problema. Samantala yung isa, yung sasakyan na to, na yan, kapag tinanggal po natin at saka lang siya angat, samantala ito, tanggalin natin at hindi ay kusa pong umaangat. So diyan po natin malalaman yung kung diyan po tayo mag-analyze kung ano ang nagiging problema po nitong sasakyan na to. So kahit pa paano po ay mapapadali po yung pag-analyze natin ng problema na to, dahil mayroon po tayong basihan sa kabila. Pag tinatanggal siya ay umaangat yung needle po. Samantala ito, tanggalin at saka hindi ay lagi pong nakaangat. Pero pag naka-opposition po ay bumababa po yung level niya. Yan. So dalawa po yung suspected ko dito. Pwede po yung wiring at itong meter. So hindi ko pa po inaano to, hindi ko pa binubuksan itong meter na to at itong wiring. So nag-a-analyze pa lang po ako at kino-compare ko pa lang po itong isang sasakyan, itong may sira at saka yung walang sira, para mabawasan po yung pag-a-analyze ng problema na to. So sa fuel sending unit po ay lumalabas po ay wala po sa fuel sending unit. Base po sa naobserbahan natin. Dahil pag tinanggal po natin ay hindi po nagbabago at kinonek natin, ganun pa rin po siya. Samantala yung isa ay kapag kinonek po natin ay tama po yung reading niya, at pag dinisconnect po natin yung connector ng isa ay bumabalik po sa dati. May sira po siya at saka nagkakaroon ng sira at saka bumabalik po sa walang sira. So lumalabas po itong problema po na to ay i-disregard na po natin yung fuel sending unit. So ang suspected part po natin dito ay wiring po. Magmula po doon sa sending unit papunta pong junction box. So junction box po, mayroon po mga terminal sa loob. Tignan po natin. So ito po yung wiring niya, wiring harness, magmula po doon sa tangke. Yan, magmula po sa tangke dito. So ibalik na po natin to kasi wala naman pong pagbabago yung reading niya.
At dito po, dito itong junction box po na to. So ang chichikin ko po dito ay itong wiring ng galing po ng fuel sending unit papunta pong junction box na to. Pag wala pa rin pong wala pa rin makitang problema, so yung from junction box po ay papunta naman doon sa meter gauge. So kapag wala pong problema doon sa wiring na from junction box hanggang meter gauge, so ang suspected part na natin po dito ay itong meter gauge na po. Ito, maring yung resistor po ay may problema na po siya. Hindi na po tama yung reading ng resistor. So yun na po yung magiging suspected na kung wala po sa wiring magmula po sa junction box papunta po dito sa meter gauge. So ganun lang po ang para mabawasan po natin yung pag-analyze po ng problema. So kailangan po nating mayroon po tayong comparison. Kapag wala naman po tayong may compare, so kailangan po natin na pagtiyagaan. Pero dapat matuntun po natin yung totoong problema. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.